Okay, ang video natin ngayon ay specific naman ito sa mga kababaihan. Okay, tapos na tayong gumawa ng isang video na para naman sa mga kalalakihan na nagpatawad at nahihirapan. So may video na tayo niya nakabukod. Ito po ay para sa mga babae naman. Ito yung pinatawad mo na si mister, pinatawad mo na ang asawa mo, pero bakit parang hindi ka pa rin mapakali? Talaga namang para pa rin sinisilihan ng puwet mo, lahat na lang ng pagdududa ay nandyan pa rin, bakit hindi ka pa rin makampante? Kasi yun nga yung pagpapatawad pa lang, mahirap na yon, 'di ba? Pero okay, nagawa mo, nakapagpatawad ka. Pero ang pinakamahirap pa dyan is yung after. After mo magpatawad, anong magiging reaction mo, anong magiging damdamin mo, ano ang magiging pang-araw-araw na buhay mo, paano mo haharapin yan. So yan ang pinakamahirap at yan ang pag-uusapan natin sa video na to. So kaya tututok tayo dun sa paano ka mag-heal, paano gagaling yung iyong nararamdaman, yung sakit na iyong nararamdaman, at paano ka muling magtitiwala pagkatapos na ikaw ay saktan, pagkatapos na ikaw ay pagtaksilan. Ang totoo kasi, yung pagpapatawad mo, yung forgiveness ay decision yan. So dinesisyonan mo na yan. Pero yung ibalik ang tiwala, proseso yan. Okay? May process yan. Hindi yan biglaan. Unlike dun sa forgiveness, yung pagpapatawad mo, desisyon yun. Ngayon, nangyari. Halimbawa, ngayon, pinatawad mo, desisyon mo yun. Ngayon na. Tapos na kaagad na desisyonan mo na. Pero yung pagbabalik ng tiwala, ng trust, ay mahabang proseso yan na dapat mong daanan at yan ay normal lang. Kaya ang ano lang dito is paano mo i-manage. Kasi babalik ang trigger dyan, babalik ang overthinking dyan, lahat yan nandyan. So paano mo ngayon yan i-manage para malagpasan mo at para mapagtagumpayan mo? Sige, dun muna tayo sa unang-una. Bakit mahirap ibalik ang tiwala? Eto, hindi ka nahihirapan na magtiwala uli dahil mahina ka o dahil may kulang sa'yo. Hindi Nahihirapan ka kasi nasira yung emotional safety mo. Kung maaalala mo, nung bago-bago pa lang kayo ng asawa mo, o sabihin na natin, nung wala pang nangyaring cheating, di ba napaka-safe ng iyong emosyon? Hindi ka masyadong nagsiselos, kampante ka lang kasi safe ka. Alam mo na meron kang emotional safety dito sa asawa mo na to. So, kampante ang pakiramdam mo. Yun yung dati mo. Kampante ka, hindi ka nagdududa, hindi ka nag-overthink. Ang problema ngayon, dahil nagkaroon ng history, nagkaroon ng cheating, ayan na, yung bawat maliliit na bagay, napapansin mo na. Mabilis kang matrigger, mabilis kang magduda. Tapos papasok sa isip mo yung what if, baka, yung mga ganyan. At kapag ito ay hindi mo na-handle ng maayos, pagsisimulan to ng palaging away, palaging gera, at palaging kapag ganon, imbes na magkaayos kayo, magkalapit muli yung damdamin nyo, lalong nasisira. Okay? So, magbigay tayo ng example dito, yung natitrigger yung natitrigger ka dahil nga may duda ka pa rin. Halimbawa, nag-message ka, late ang reply. Dati, ang iisipin mo dyan, ay busy yan sa trabaho kasi ano ngayon, end of the month, maraming gagawin. Pero ngayon, pag hindi naka-reply, ano kaagad ang iisipin mo? Ang tagal. Baka may kausap na siyang iba. Kasi may halo ng trust issue. Diba? O baka kinakausap niya uli yung kabit niya. Baka ganito, ganyan-ganyan. Hindi ito dahil nagbago ka. Ang normal lang to, yung ganito. Kasi yung utak mo ay nag-a-adjust para protektahan ang emosyon mo, ang sarili mo. So, naging ganito yung pag-iisip mo dahil nasaktan ka So, nagkaroon ka ng parang shield. Alam mo yung kay Captain America na shield na ganyan. Nagkaroon ka nun. So, every time na may mangyayari, umaano ka agad, dumedepensa ka agad para hindi na makapasok yung sakit. So, normal lang to na talagang nag-iisip ka pa rin ng pagdududa kapag mayroong trigger. So, ngayon, anong gagawin mo ngayon? Kailangan intindihin mo or maunawaan mo ano itong mga trigger na ito. Ano ang nagtitrigger para mag-isip ka ng ganyan? Yun nga, halimbawa nga, late ang reply, di ba? Ang trigger kasi, ito ang reminder mo na nasaktan ka. So, like for example, late nag-reply, trigger yon. Isa sa mga trigger yon, di ba? Yung tumutunog ang kanyang
telepono. Bawa magkasama kayo, may mga tumatawag or sunod-sunod na notification, iba kaagad ang papasok sa isip mo. Pagdududa ka agad, yan ang mga trigger. Late reply, yan. Pagbabago ng routine. Paano kung halimbawa naisipan ng asawa mo na biglang mag-gym or ganyan. May nabago, trigger ka agad, magdududa ka kaagad. Tumahimik si mister, tahimik na siya kasi siguro pagod na rin, 'di ba? Pag-iisipan mo kaagad. So trigger din 'yan, 'di ba? Tapos, halimbawa naman nasa labas kayo, may nakita kang lugar o halimbawa restaurant na doon mo sila nahuli before o nakita, then magti-trigger 'yan. Sabi mo, dito kayo dati nung ganyan-ganyan. So, 'yan ang mga example ng trigger. Yung halimbawa, nakita mo siya na nagta-type sa kanyang telepono. 'Di ba? Bigla ka na kaagad kakabahan kasi nagdududa ka na kaagad kahit wala ka namang pruweba na tama yung kutob mo, ramdam mo kaagad yung sakit. Nasasaktan ka kaagad. So hindi kaartehan to. Ito ay yung katawan mo at saka yung brain mo ay nare-remind dun sa pain na nangyari before. Kaya kapag may trigger na ganun, talagang masasaktan at masasaktan ka pa rin hanggang sa dumaan ng panahon na mapalipas mo yan. Pero kung nasa kalagitnaan kayo ng pagpaprocess na ibalik ang tiwala, talagang mararamdaman at mararamdaman mo pa to. So ngayon, pag-usapan natin yung reality, yung totoo at saka yung nag-overthinking. Kasi minsan, baka malito kayo. Baka nag-overthink ka lang, hindi na pala realidad yan. Tapos pinagmumulan na ng away nyo. So di ba sayang? Sayang ang pagod, di ba? So, intindihin mo, ano ba tong nararamdaman ko? Gut feeling ba ito o overthinking lang? Pag-usapan natin, ano ang difference ng gut feeling at ng overthinking? Yung gut feeling, may nararamdaman ka, may nakukutuban ka, pero kalmado ka. Okay? Kalmado. At malinaw kung ano yung nararamdaman mo. Malinaw siya. Hindi ganun, hindi magulo. Samantalang, kapag ito ay overthinking, ay mabilis yan. Mabilis, paulit-ulit, at parang puno ng takot. So, pag ganyan, overthinking yan. So, halimbawa, may pumasok sa isip mo. Halimbawa na, nakita mo yung asawa mo, panay na naman ng cellphone. So, ang papasok sa isip mo, yung thought mo ay, may ginagawa na naman to. Baka may kachat na naman tong ibang babae. So, yan ay thought, nasa isip mo. Ang reality, may pruweba ka ba? O baka assumption lang yan. So, palagi mong ilalagay sa isip mo na hindi lahat ng iniisip mo ay totoo kaagad. So, huwag kang magre-react nang dahil meron ka lang biglang naisip, biglang may pumasok sa isip mo. Kaso, ang papasok pa sa isip mo, negative pa. So, kung negative yan at pumasok sa isip mo, huwag na huwag ka kaagad magre-react. Kasi minsan, ang pumapasok sa isip nating mga nasaktan, minsan echo lang yan ng nakaraang pangyayari, ng nakaraang sakit na dinanas natin. Talagang bumabalik siya sa pag-iisip natin. So, kung wala kang malinaw na pruweba, manahimik ka muna, kalmahin mo yung sarili mo at wag react ng react dahil pagsisimulan yan ng away. Yan ang pagsisimulan. Trigger yan. Okay, ito pinaka-importante to. Kasi yun nga, nababanggit natin na kapag pinatawad mo na, yung pagbabalik ng tiwala ang pinakamahirap. So, ganito mangyayari dyan. Kasi yung dati ninyo, nawasak na yun eh. Yung dati nyong relasyon, yung dati nyong kayo, isarado mo na yun. Isarado mo na yun. Yung anong klaseng pagtitiwala meron ka noon, isarado mo na rin yun. Wala na yun. Hindi mo na yun pwedeng, halika, bumalik ka dito. Ganito uli dapat ang relasyon. Halika, ganito uli dapat ang tiwala ko sa asawa ko. Hindi na. Hindi na siya babalik. So, isasarado nyo yun, magsisimula kayo ng panibago. Magre-rebuild kayo ng something new. Panibagong relasyon, anong klaseng relasyon uli ngayon, anong dynamics ang gusto ninyo, burahin nyo na yung dati nyong relasyon, burahin nyo yung dating gawin ninyo. Ito na, magsimula tayo from scratch ng panibagong relasyon, ng panibagong tiwala. So, dito sa process na to, unti-unti nyong buuin ang panibagong tiwala mo sa asawa mo. Huwag mo nang piliting ibalik yung dati. Hindi na yun mababalik. Gagawa kayo ng bago. So, para makagawa ng panibagong tiwala, ano ang mga dapat mong tingnan at dapat mong i-check? I-check mo dyan, consistent ba siya sa ginagawa niya, yung asawa mo? Dahil pinatawad mo,
nung pinatawad mo, nag-set ka ba ng boundary? Kailangan mo mag-set ng boundary, ha? Halimbawa, nung pinatawad mo, nag-usap kayo, kailangan upuan ninyo na okay, papatawarin kita, pero ito na ang bagong rules natin, ito na ang bagong boundary. Babawasan mo na yung pagsi-cellphone mo, hindi ka nakokontak sa kabit mo, di ba? Hindi ka na lalabas na hindi ako kasama, yung mga ganon. Kaya kayo ang nakakalam. So yung isa-set nyo na rules or boundary, pag-uusapan nyo, pagkakasunduan ninyong dalawa. Pero tandaan nyo, huwag yung sasakalin ang isa't isa na hindi ka na pwedeng ganon, hindi ka na pwedeng ganon. Kung ano lang yung convenient, pag-usapan ninyo, at syempre konting sakripisyo, yung hindi na ganong kalaya kagaya dati hanggang sa mabuo nyo muli ang tiwala. Pero, kailangan nyo pa rin ng me time. Alam nyo yon, syempre yung asawa mo, yung mister mo, kung kailangan pa rin mag-basketball, lumabas ka sa may barkada, uminom minsan, hahayaan mo, okay lang yon. Huwag masyadong mahigpit yung bagong rules. So, eto na. Yung i-check mo, consistent ba siya? So, halimbawa, nag-set na nga kayo ng rules, ng boundary nyo. Consistent ba siya na sinusunod yon? Yung sinasabi niya ba parehas sa ginagawa niya? Nakikita ko ba yung effort niya? Talaga bang seryoso siya na maayos ang aming relasyon? So, yan yung mga i-check mo. Halimbawa dyan, kung dati, nung bago mo mahuli, ang cellphone talaga namang may password, tinatago, kala mo pag nahawakan ng iba, hihimatayin. Pero ngayon, makikita mo ang cellphone ay nakabuyangyang na lang, naka-open dyan, transparent, pinapahawak sa'yo, walang password, or kung may password man, nakashare sa'yo. So, yan yung mga titingnan mo. So, kapag nakita mo na ganyan, yan ang magiging basehan mo para muling mabuo ang panibagong tiwala sa kanya. So, tandaan nyo na babalik ang tiwala ninyo dahil sa consistent na behavior na ginagawa ng mister nyo. Kung consistent talagang makikita mo talaga yung yung lubos-lubos na pagsisisi at yung kanyang willingness na maayos kayo ay talagang nandoon. Pag ganyan, talaga naman na makakabuo ka uli ng panibagong tiwala para sa kanya. Okay, eto na. How to handle yung trigger. Eto na, may trigger na nga. Kapag na-trigger ka, nakita mo, nag-chat-chat dyan, nagpipipindot, na-trigger ka. Isulat mo, ano yung naka-trigger sa'yo? Sinulat mo, yun nga, nagpipipindot na naman ng cellphone. Pumasok sa isip mo, baka nakikipag-chat na naman kung kani-kanino o baka nakikipag-chat dun sa naging kabit. Yun yung pumasok sa isip mo, di ba? So, na-trigger ka. Ngayon, number 2 na step, alamin mo, bakit mo nararamdaman to? May pruweba ka ba? May pruweba ka ba? Nakita mo ba talaga na may kachat na ibang babae? O dahil lang nararamdaman ko to dahil sa past history? So, alamin mo yan. Yan, dalawa na yan. So, ngayon, post. Kalmado ka lang. Huwag kang react ng react. Mag-intay ka lang talaga ng tamang panahon kung ano talaga yan. Kasi mamaya, sisimulan mo yung trigger na yan, i-open up mo, tapos hindi naman pala totoo at wala ka namang pruweba. So, ang mangyayari dyan, away ng away. So, mas mabuti pa na hindi mo na pinatawad. Kasi pinatawad mo nga, wala namang kayong kapayapaan. So, para sa akin sa mga magpapatawad dyan, yung magpapatawad pa lang, siguraduhin nyo na kaya nyong i-handle itong sitwasyon na ganito. Dahil kung hindi nyo kayang kontrolin ang emosyon nyo at trigger lang, negative thoughts, aawayin nyo na yung asawa nyo, mabuti pa, wag nyo nang patawarin kasi magiging impyerno lang ang buhay nyo araw-araw. Puro away lang yan. Hanggang yung iba, nauuwi pa sa sakitan. So ngayon na, nakapost ka, huwag ka munang mag-react, tahimik ka lang. Ngayon, number 4 is piliin mo kung anong response ang ibibigay mo. Diba? Instead of, halimbawa sabihin mo sa kanya, bakit ganyan ka na naman? Bakit chat ka na naman ng chat? Baka may kachat ka na namang ibang babae. Imbes na ganun ang approach na gawin mo, kailangan maging kalmado ka para hindi pagmulan ng away. Sanayin mo yung sarili mong magtanong or humingi ng sagot na hindi pa atake. Hindi pa atake yung pagko-confront mo. Ganito ang isasagot mo. Pwede mong, halimbawa, ang tawagan nyo ay babe. Ganito approach gawin mo. Babe, alam mo ba na na-trigger ako kanina nung nakita kitang nagse-cellphone na panay na chat. Naisip ko na baka kausap mo na naman yung Pero ino-open up ko lang sa'yo na ganun yung nararamdaman ko. Sana tulungan mo ako
na hindi ko na ulito maramdaman. Siguro kung may kachat ka talaga, baka pwedeng, hindi ko alam kung okay lang sa'yo, i-mention mo sa akin na, ay, kachat ko si mama, kachat ko si papa, para lang magkaroon ako ng assurance, para kumalma yung nararamdaman ko, hindi ako matrigger. So pag kinakausap nyo, sasabihin nyo yung tungkol sa nararamdaman nyo, hindi yung aatakihin nyo, o bakit ka ganyan? Bakit chat ka ng chat dyan? Akin na nga yung cellphone mo. Hindi ganon. Pag ganon, ay away talaga yan. So, itututok mo sa'yo, sa emosyon mo. Ganito nararamdaman ko kapag ganito ka. Nasasaktan ako pag ganito ka. Pwede mo ba akong tulungan? Bigyan mo ko ng reassurance sa mga action mo para hindi ko na ulito maramdaman. And then, yung panghuli, ito na, habang binibuild mo yung bagong relasyon, bagong tiwala sa asawa mo, ganun din ang sarili mo. Dapat ibibuild mo rin or pauunlarin mo rin ang sarili mo. At wag mong isisisi sa sarili mo kung ano man yung nangyari. If ever na naiisip mo yan, siguro may kulang sa akin, may pagkakamali din ako. Tama naman yan na maging accountable ka, na meron ka ring contribution dun sa pagluloko ni Mister. Pero, wag mong itutok lang sa'yo. At saka nakaraan na yon. So, wag mo nang balik-balikan pa yun na may kasalanan din ako, na ganyan-ganyan. Kasi mababawasan yung confidence mo sa pagbibuild ng sarili mo at ng relasyon nyo. So, ito na nga yung pinaka-importante dyan ay maghihil ka na hindi ka nawawala sa sarili mo. Hindi mo kailangan pilitin ng sarili mo na bumalik ka agad yung tiwala mo sa kanya. At hindi mo rin kailangan pilitin, nakalimutan ka agad kasi talagang dadaan ka sa proseso. May proseso yan. At panahon lang talaga ang makakapagsabi kung kailan ka talaga totally maghihil. Dahan-dahan talaga yan. Kapag pinilit mo yan at minadali mo yan, maling aksyon ang magagawa mo. Ang importante lang dito ay nakikitaan mo ng pagbabago si Mister. Talagang nandoon yung kanyang willingness na maayos kayo. Ang mahirap dito, kapag ayaw ni Mister na maayos kayo, yung ikaw lang mag-isa ang lalaban, ibang usapan na yon. Kung ikaw lang mag-isa ang lumalaban para sa relasyon nyo, wala pong ganun. Walang nagsusurvive na relasyon na ganun, okay?